nasa linya ho natin ngayon ang chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, si Chairperson Vigor Mendoza II. Sir Vigor, magandang umaga po, sir. Ricky, magandang umaga sa iyo. Opo. Naku, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa ating palatuntunan ngayon. Opo. Salamat din sa oportunidad na to. Opo. Ang unang tanong natin, kumustahin muna namin itong service contracting program after mai-launch ito kahapon po, sir. Kahapon medyo matumal, no? Nakapag-launch tayo sa EDSA Busway at madalawang rota, no? Pero ngayon, nag-pick up na siya, Ricky. I'm happy to report na siguro, magabi, marami na nag-onboard na operators eh. So nakikita natin, marami na ating mga rota na nag-service contracting kahit outside NCR, no? Yeah, outside NCR. Oo nga, kasi ito'y naka-design for mga route, yung transport natin na nakaruta eh. Hindi pwede rito ang taxi o yung iba pang pati TNVS hindi naman ho kasama rito, di ba, sir? Opo. Oo. Wala kasi siyang rota eh. Oo. Now, ang isang kwan dito, ano ba ang nangyari at inalis ninyo yung GPS for the monitoring of this? Actually, nung lunes kasi nasa Kongreso ko at tatanong nga po ni Congressman Franz Pumarin tungkol dyan. So I took the cue from kay Congressman Franz at review ulit namin itong GPS. Pinatawag ko natin yung mga GPS providers at nakita natin yung problema tinutukoy ni Congressman Franz, pati yung added cost. No? Kaya sabi natin, ano ba mas maganda? Meron pa tayong mapapalit dito? At true enough, meron naman palang mas simple, mas epektibo rin naman na proseso. Ito yung QR code system, no? Na madali na naman. Meron tayong mga tao deployed on the ground, no? Tapos paglabas ng sasakyan sa kanyang ride, i-scan mo lang yung QR code. Tapos pagdating doon sa destination niya, scan na naman yung QR code. So from there, nalalaman namin, tumakbo yung sasakyan from point A to point B. Okay. Tapos, hindi na kasi last time, ang ginawa ng LTFRB, meron siya parang papel. Okay. Na pinipirmahan ng mga driver in and out, no? Masyadong Reduce. reduce yun. And subject to human intervention. Baka magkagulo-gulo pa. That's right. Tapos pagdating sa amin, yung payout pa kung papel yan, naku, isasayin namin yung mga papel na yan, no? Oo. But through this QR code system, yung record online, digital, no? So, madali namin itingnan kung sa plate number AX1111, madali na namin i-compute kung magkano ang payout niya. Kasi utos sa amin ni Secretary Banoy, 3 to 5 days. Kailan, bayad na yan eh. Opo. So, hindi pwedeng papel. Pero meron tayong boots on the ground. Meron tayong mga tao na nandun to monitor in lieu of GPS para di na mahirapan. Tama naman si Congressman Franz, para mas lalong mapadali natin yung pagbaba ng ayuda, ng subsidiya sa ating mga tao. So bigyan nyo kami ng kaunti pang imagination, Chairman. Yes, So yung mga naka-deploy para ho mag-QR code, mga tauhan nyo ho ito? Or may service, kayo? May kinontrato pa rin kayo? Hindi, wala po. Designated personnel lang natin po yan. So marami-rami rin, ha? Ay, opo. Regions natin, dito sa Central, sa NCR, meron tayong mga job orders specifically for this project, pero naman tayong administrative costs for this, so okay naman. Kaso, maganda kasi dito sa Metro Manila, terminal siya kahit ang Araneta. Opo. Siguro mga 20 routes yan, nasa Araneta lang. So hindi mo kailangan every route one person, hindi naman gano'n. Yes. So paano ho ang arrangement dito, mga driver? Siyempre nakatimbre ito sa mga operator, nakakascade ito sa mga driver. Tapos paano ho nakapila sila sa tao ninyo to scan the QR code? Pupuntahan each vehicle kasi pag nag-register online, each vehicle may unique QR code. Ayun. Dala-dala lang mo nila. Pagdating sa terminal, yung tao namin, isa-scan lang. Ayun. So sa online na. Online. Opo, pag-register ko nila, i-print out lang nila yung QR code nila. Oo, tama. Tapos, diba? Simple, no? Tapos, yun yung first step. Ang second, yung verification na dun sa point B. Opo, doon na sa point of destination, click. Ayos na tayo doon, diba? Right. So,
Okay na naman. We've been trying it this past 2 days na, kahapon, tas ngayon. Opo. So good, it works naman, no? Oh. Wala pa umabuso sa sistema. Opo. Inaanasa, baka may umabuso, we will correct it naman. Yung dispensation ba ng bayad dito, Chairman, ay paano ho? Ilang araw ba ito? Hinihingi namin kasi lahat ng mga participants natin, hinihingi natin yung kanyang bank account or e-wallet number, no? So, ang utos sa amin, 3 to 5 days, kailangan 3 to 5. bayad na. Ayun. So, i-deposit lang ho namin. Dati kasi kina-cash out pa nila sa regional offices eh. Instead of doing that, dito ho kami na i-deposit sa bank account or sa e-wallet nila. Okay. And initially, Chairman, ito ay 2 linggo lamang na ipatutupad po ninyo. Pero meron kayong request na another 5 billion for this eh. Approve ba yon? Okay na yon? Si Secretary Banoy, nag-request Opo. po ng 5 billion. Mukhang sabi niya, mukhang okay naman. Pero we'll wait for it. Mukhang sabi niya, okay naman na yata. So, pag yun natuloy, ay mapapalawak pa natin to. Tapos mapaparami pa natin yung pwedeng sumabay po dito. Yun. So, ilan ba yung target nga nito, Chairman, na magbe-benefit ho rito? Ang targeted routes, mga 800 route rota to eh. Oo. We're looking at around 40,000 vehicles ang pwede sana sumama rito. To. Opo. Yun. Pero kung may 5 billion tayo, so yung tansya namin, yung number of routes will expand from 800 to 4,000. Opo. So mas maraming matutulungan ng programa. Right. Ang isa ko pong narinig on the ground, ang isang parang nagiging disadvantage dun sa mga driver, parang lumiliit yung kita nila kasi naglabasan yung mga bus na dating hindi buhay biyahe. Paano yan? Yan ba ay positive sa inyo? Paano ba yan? Yung dating kulang lahat naglalapasan na ngayon. Yun daw eh. Well, that's good and bad, no? Good for our passengers kasi mas marami na silang sasakyan, hindi gaya ng dati na kulang-kulang, no? Bad naman kasi naghahatian. But you know, historically, no, for the last so many years, itong mga buwan na to, itong summer month na to, ito ang pinakamahirap sa transport kasi wala nang pasok yung mga eskwela. So nababawas yung kanilang passenger load. Now, to make it worse, marami na tayong work from home. Tapos meron tayong mga 4-day work week sa mga government offices. Yes. So, yun yung challenge. So, talaga yung passenger load as it is, nababawasan. Kaya siguro, sabi ng ating mga kasamahan, na rumami sa sakyan. Hindi naman sa rumami. Kasi nandiyan na yan dati, no? Pero lumiit yung passenger load. Tama. Opo. Ngayon, kanina nga sa report natin, ang kumonti ay jeep kasi naman may tigil pasada sila. So, medyo bus naman pipiliin ng ating mga kababayan. Oo, kaya nga sinasabi natin sa tigil pasada, labas yung hinaing nyo, walang problema yan, pagkikinggan ng gobyerno yan. Pero baka pwede, sumali na lang sila muna. Para naman kahit paano, may kitahin, di ba, may mauwi sa pamilya. Opo. Tama po. Sige. So, Chairman, kami maghihintay kasi kung initially maganda ho, well, ano pa lang naman ito, 2 araw pa lang, sana ma-extend ho yung fund at sana ma-extend ng hindi lang 2 weeks. Ay nako, Kariki, sana mo pakinggan ka ng langit para sa gano'n sumagay ka agad. Laking bagay ho ito eh. Laking bagay talaga sa atin. Oo. Mukha naman, sabi ni Sec. Siya. We will keep you posted. Yes, sir, please. Pag klaro na, di ba, papaalam ko sa staff mo. So we can talk again. Pag-usapan din tayo. Kung paano roll out natin nun. Salamat salamat sa pagkakataon. Mabuhay ka, Chairman. Salamat po. Kayo rin. Thank you. Thank you, sir. Si Ginoong Vigor Mendoza II, Chairperson po ng Land